Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na daw with evidence. So eto na kabibig. Totoo nga ba na pinaparusahan si VP Sara ng ICC? Kumusta na ba ang sitwasyon ni Pangulong Duterte sa detention cell? Delikado ba? Kumusta na si Pangulong Duterte? Kasi nabalitaan natin na pinagbabawalan na sina VP Sara na magsalita hinggil sa kung ano na ang pinag-uusapan ng pamilyang Duterte sa loob ng detention cell. Nakakaapekto ba ito sa kaso ni Pangulong Duterte? Nako mga kabibig, may isi-share si VP Sara sa atin. Yung mga chismis dyan na pinaparusahan ang pamilyang Duterte ng ICC, nako, mali kayo ha. Pakinggan nyo itong statement ni VP Sara hinggil sa mga kaisyuhan at kachismusan ninyo. Ito na ha, pakinggan natin si VP Sara. Ito ay galing sa ni Alvin and Tourism, na interview na si VP Sara. So, let's listen to this. Yes, oo. Ni-remind kami no, ng detention unit na merong kailangan sundin na mga conditions sa visit. No? So, from now on, bawal kwento kung ano yung mga nangyari sa loob at ano yung mga pinag-usapan sa loob. I can only say na, yeah, President Duterte is still alive. Oh, yun. So, meron ng mga regulations na dapat sundin. Baka kasi malapit na magsimula ng yung charges ni Pangulong Duterte. Babasahan siya ng charges ng ICC. So, baka bawal na magsalita si VP Sara kung ano ang kanilang pinag-usap. Hindi siya pinarusahan ha. Kung ang sabi ng iba, ito ay isang parusa. Hindi ito isang parusa. VP Sara is just following regulations. Diba? O, tingnan yung ang VP pa yan ha. Hindi yung mayabang. O, tingnan. Let's continue mga kabibig. Yan lang po, hanggang doon lang po. Kasi bawal po mabigay ng mga information na pinag-usapan sa loob. You're the one who owns the stroller? Ah? Ikaw? Charlie. Ay, ikaw! Ay, mayroon pa palang mas maliit. Okay. Napasilan. So, but even at to his health, wala pong malita. We're not allowed to give updates. Okay. Okay, but kayo, VP, will you be here during the hearing on the 23rd? Inaayos pa namin yung schedule namin, So, hindi pa namin alam kung sino yung makakarating sa September 23 para sa confirmation of charges. Confirmation of charges. But likely, merong relative na darating. Sigurado yon kasi kailangan talaga na merong, sabi ko sa kanila, kailangan talaga na merong bumibisita. Of course, meron sa kanya whenever allowed ng detention pwede mo. Nagtatanong lang po yung mga taga-Japan, meron daw silang big gathering sa 2021. And they want to know if you can join them also in Japan. Oo, nag-confirm naman na kami sa mga organizers sa Japan, led by Sir Berwin. September 20 sila sa Tokyo and then September 21 sila sa Nagoya. So yung buong weekend na yon, Saturday, Sunday, merong Filipino community gathering sa Japan. And I understand, meron din dito sa The Hague. And likely, marami din sa loob ng Pilipinas. Well, on another note po, tuloy na yung pagdinig ng flood control program at sa Senado at nag-anunsyo na magpupulo daw ng independent fact-finding committee sa flood control. Your thoughts? Well, sabi ko nga, lagi, too little too late yung administration. Correct. Alam naman na natin yung problema na corruption sa flood control. Hindi lang sa administrasyon na ito, sa mga lahat ng mga dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat. Naging mayor ako 2010, meron ng issue ng
flood control, corruption. And mas worse lang sa atin ngayon dahil sinasabi ko nga, hindi lang naman flood control projects yung merong corruptions. As early as 2024, noong nag-resign ako sa Department of Education, matagal ko pinag-isipan yon kung magre-resign ba ako at sasabihin ko ba kung ano yung experiences ko as a secretary ng Department of Education. And then, nag-decide ako na magsalita talaga kung bakit. Sinabi ko nga, in-attach yung pinaghati-hatian ng members of the House of Representatives, SBP, School Building Program budget ng Department of Education. At hindi lang yun, in-attach pa nila yung listahan doon sa House version ng GAB. Pero, and alam yun ni President Marcos, BBM, alam niya yun, kasi tinake up din yun during a meeting in Malacanang. Pero, he looked the other way. So, magdududa ka kung bakit bigla ngayon ay merong silang palabas na malaking investigation ng flood control projects. Ibig sabihin, meron na naman siguro silang niluluto behind the scenes na syempre hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control corruption. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang, matuturo niya lahat. Correct. Na may kagagawa ng corruption sa budget. Pero, well, as you can see, parang nanonood tayo ng Venezuela. So, VP, you were once a mayor, and alam namin nandito ka naman sa Taguig, no? But do you plan to meet with Mayor Magalong and the rest of the leadership of the Mayors for Good Governance? Because you had good governance with your mayor. Wala pa kaming, hindi na pag-usapan at wala pa kaming schedule. Ang immediate ko na schedule pagbalik sa Pilipinas ay sa Bicol region dahil celebration nila ng Peña Francia at merong mga small gatherings kami doon, sectoral gatherings para sa mga issues naman sa Bicol na I'm sure biktima din ng corruption ng projects sa gobyerno. May plans po kayo to meet with Mayor Lenny Robredo? Hindi pa namin nagawa yung schedule namin, pero yes, gusto sana namin na ma-meet yung mga local government officials na hindi lang ng Naga, ng entire Bicol region kung kakayanin ng schedule. But mainly, nandun kami to celebrate with the Bicolanos, to pray with the Bicolanos sa pinakamalaking festival nila, ang Peña Francia Festival. Okay. May questions kayo? Okay, ma'am, do you have time for... Yes. So yun kabibig ang shinare ni VP Sara. It's all about the flood control. Hindi siya nag-share tungkol sa sitwasyon ni Pangulong Duterte kasi bawal na mga kabibig. At na-mention din ni Mayor ni Atty. Harry Roque kung mag-join ba si VP Sara sa governance, mga mayor tungkol dito. So sabi ni Mayor Magalong, pero ang ibang mga tao ayaw. Sabi na, huwag kang sumali, VP Sara. Oo, kasi si Mayor Magalong at si Lenny at si Bam ay friendship daw. Nako, huwag kang magpabiktima. Nako, ano ba naman yan? Ay talaga na kung ano mga iniisip-isip nyo. Yan mga kabibig, sumali na si Lenny sa good governance with Mayor Magalong. So, yan na ang tanong ni Atty. Harry Roque. Sasali ka ba, VP Sara? Sasama ka ba, VP Sara, kay Mayor Magalong? Pero, naku, para yata puro kakamping, ang mga kakampi ni Mayor Magalong, kabibig. So, ano ang inyong opinion hinggil dito, mga kabibig? Ako, kung wala namang bitterness at kung si VP Sara is... alam niya kung para saan itong good governance, mga mayors ni Mayor Magalong at para saan to, why not join them?
Diba? Kailangan natin ng maging unity tayo. Hindi yung pula at green mag-unity, wala na yun. Yung BBM, wala na yun kabibig, 'di ba? Yung ang iba kasi is parang natakot na sila baka magamit si VP Sara. Well, sabi ng iba, sobrang stricto naman ng ICC. Maybe the family is restricted from giving updates para hindi magamit ng ICC prosecutors laban sa kanya at para makatulong sa defense strategy at interim release din ni Pangulong Duterte. Yun mga kabibigang. Sabi ng isang netizen, mas okay na din siguro na pinagbawal na maglabas kung ano ang napag-usapan ng pamilya for safety na rin kay Tatay Digong. Ang importante nakakadalaw ang pamilya sa loob. Ipagdasal natin always sa Panginoon Diyos Ama na makauwi na sa Tatay Digong sa Davao City. Mas mabuti na iyon na less talk, less mistake, lalong palapit na ang September 23 hearing ni Tatay Digong. Importante alive si Tatay Digong, di ba? Totoong sinasabi ni Madam Sara, watch out tayo sa palabas ni BBM ngayon kasi paniguradong maniluluto na naman silang atake sa mga Duterte. Gusto nga nilang itong Flood Control Project, itong mga Nepo babies, gusto na i-connect sa mga Duterte. Oy, di ba? Yung sinabi ni Vizcaya kahapon na nagsimula sa 2016, alam na, sabi ng kakaping, sino ba ang presidente sa 2016? Duterte, see? Ino-connect talaga na sa mga Duterte. Di ba? Kaya, tama si BP Sara, baka may niluluto na naman si BBM na pang paatake sa kanila. Di ba? Okay lang yan, sa September 1 na ngayon, 22 days na lang tayo laban ha. Basta laban na makakauwi ka, Tatay Digong. Tama din yan for the safety of PRRD. Ito pang sinasabi ng mga netizen. Tama lang ang ginawa ng ICC para fair. Excited akong marinig ulit yung speech mo, Tatay, yung mga jokes mo, nagbibigay kagalakan sa maraming Pilipino. May awa ang Diyos na di ka pababayaan. Huwag na yung VP Sara, huwag na i-share para di malaman ng mga kalaban. Kasi pag nag-share kayo about sa ICC updates, tas malaman ng kalaban, mas logi si Tatay Digong. Tama ka. Okay lang yan para din safety kay Tatay. At least alam natin ang kalagayan Tatay Digong. Ang mas importante kasi alam natin na healthy si Tatay Digong, buhay si Tatay Digong, at ipag-pray natin na sana makalabas si Tatay Digong at maaprobahan na yung interim release. So yun lang kabibig ang ating latest libak-libak for the day. Ano ang iyong opinion hinggil dito? Kung sinasabi ng mga bashers sa BP Sara na pinaparusahan si BP Sara, hindi po totoo yun ha. Chika-chika lang sa mga taong walang magawa sa buhay, di ba? So malapit na ang September 23. Basahan na si Tatay Digong sa kung ano daw ang kanyang kasalanan. So let's just pray na maging smooth sailing na itong mga ipinaglalaban natin para makauli na Tatay Digong. So yun lang kabibig ang ating latest libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!